Welcome to Donmar TV News Channel. Ipinagkibit-balikat lang ng kampo ng presidential aspirant na si Bongbong Marcos ang petisyon ng ilang grupo para makansela ang kanyang kandidatura. Pero ang mga naghain ng petisyon, determinadong isulong ito kahit na wala raw silang pera at koneksyon sa politika. Alam ho ninyo, kasuklam-suklam itong ginagawa ng mga taong ito dahil imbis na ang COMELEC ay mag-concentrate sa paghahanda sa ating manalalapit na May 2022 election. Ito ang tugon ng kampo ni Bongbong Marcos sa petisyon ng ilang grupo para kanselahin ang kanyang kandidatura. Bagamat giit ng kanyang abogado at tagapagsalita na si Vic Rodriguez, hindi pa nila nakikita ang kopya ng petisyon. Pero sana aniya, lumaban ng patas ang mga karibal ni Bongbong sa pagkapangulo. I am sorry to disappoint the yellow wannabe political assassins. We are not going to engage them in gutter politics. Iginiit din niyang ang kampanya ni Marcos ay para sa kinabukasan ng mga Pilipino at pagbangon mula sa pandemya, hindi pamumulitika. Nilinaw ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi siya maghahain ng disqualification case laban sa presidential aspirant na si Bongbong Marcos. Pero inamin ni Carpio na marami raw ang tumawag sa kanya matapos niyang ibulgar ang 1995 tax conviction laban kay Marcos. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Marcos na hindi siya natatakot sa disqualification case at hindi raw siya atras sa kanyang presidential bid. Ay naman kay Justice Carpio, sa mga susunod na linggo, meron pang maghahain ng maraming reklamo upang hilingin sa COMELEC na ma-disqualify ito sa presidential elections. Anya, masaya siya na matulungan ang mga ito pero hindi raw siya magiging bahagi ng mga petitioners. Nanindigan naman ang kampo ni Senador Boxer Manny Pacquiao na tignan ang pinakarason sa pamimigay ng buksingero ng pera sa publiko. Samantala, nauna na rin pinunahan ng senatorial aspirant na si Attorney Larry Gadon ang pamumudmod ni Pacquiao ng pera sa Batangas at sinabing linaw na hayagang vote buying at pamumulitika ang ginawa ni Pacquiao dahil wala namang kalamidad o declaration ng state of calamity sa kanyang mga lugar na pinupuntahan. Din sa kabila ng pagsita at kritisismong natatanggap ni Pacquiao hinggil sa pamumudmod nito ng pera, lalo natin sa itong presidential aspirant. Sa isang panayam, sinabi ng spokesman nito na si Attorney Nikki De Vega na lumalapit ang mga tao kay Pacquiao para humingi ng tulong dahil nagugutom ang mga ito dulot ng pandemya. Anya pa, nabubuwis buhay din ang karamihan dahil sumasabak sila sa mass gathering para makalapit lamang sa buksingero. Inikayat din ito ang administrasyon na resolbahin ang kagutumang nararanasan dahil naman sa COVID-19. Pero bang ganon? Pero matatandaan na sinabi ng Commission on Elections sa COMELEC na striktong hindi pinapayagan ang naturang aktibidad lalo na sa isang individual na tumatakbo sa mataas na posisyon. Gayunman, sinabi ni De Vega na magpapatuloy ang pamamahagi ni Pacquiao ng pera sa publiko bago magsimula ang campaign period dahil wala naman silang nalalabag na batas. Ito pinapaliwanag natin ng hindi tayo bias sa kahit sino man. Tinitingnan natin yung argument ng kabila. Pero sinasabi ko rin kahit may argument sila, sa tingin nyo yung COMELEC at this time, sasabihin na disqualify ka Marcos. Okay lang kayo? Hindi ko maintindihan sa mga dilaw eh. Ano ina-expect nyo sabihin ng COMELEC? Disqualify ka, BBM ha? Huwag ka nang tumakbo, bawal ka nang tumakbo. Sa tingin nyo gagawin ng COMELEC yun? I don't think so. Kaya bakit pa nila pinupush yan? Pinupush kasi, hindi ko maintindihan eh. Pinupush nila yan, lalo lang nakakawawa. Si BBM niyan. Sa tingin nila, lalakas? Lalakas yan? Ay, hihina si BBM dahil sa ginagawa nila? Imposible oh. Ang totoo niyan, desperado na talagang kalaban. Yan ang totoo. Ako naniniwala naman ako dyan. Ito kasi ito ang iisip siguro nila. Siguro iniisip nila, babatuhin nila ng paulit-ulit, iba't iba. Isipin nyo iba't iba eh. Una yung may iba silang binabato, yaman, martial law, tax evasion, ganito, paulit eh. Feeling kasi nila na mas marami silang binabato, manghihina yung puwersa. I don't think so. Lalo lang nilang pinapalakas. Sorry pero totoo yan eh. Lalo lang nilang pinapalakas si BBM sa ginagawa nila. At saka yung argument nito, pwedeng tumama, pwedeng may point, pero kung COMELEC ka magdidesisyon, sorry pero
I don't think it will happen. So this is the most desperate move ng Dilaw. Kaya nga ako magbibigay sa kanila ng advice, simple lang advice na gawin ko. Hayaan niyo nang tumakbo yung mama. Gawin niyo na lang. Ewan ko kasi itong mga, sorry pasensya na itong mga Dilaw at saka itong mga pink, talagang they are running out of hate kay BBM. Hindi ho pwedeng ganun. Hindi ho pwedeng lalaban ka dahil lang hate mo yung tao, babatuhin mo. Kung ako sa inyo, ito lang ang payo ko, bakit hindi ninyo magbigay na lang kayo ng solusyon kung ano problema sa bansa. Magbigay na lang kayo ng option, ganito mangyayari, instead na ganito yung ginawa ni Pangulong Duterte o ginawa ng Marcoses, ganito ang aming gagawin. Ganun magbigay kayo ng ibang alternative. And maybe, the Filipino would decide, sige, okay yan. O ito, hindi okay. Diba? Hindi Anong hirit ninyo? Hindi, basta, si BBM, walang kwenta yan. Ganto. Feeling ninyo, halimbawa lang ha. Ito nga, tanong ko sa kanila halimbawa lang. Kunwari lang ha, ma-disqualify si BBM. Sa tingin ninyo, mananalo na kayo? I don't think so. Baka magpuntaan pa sa iba. Hindi talaga maganda, I don't think. Alam mo ito na nangunguna si Isko Moreno, di ba? Tapos sa NCR lamang siya, talo lang siya sa may sa Luzon. Siguro doon yan sa may norte. Visayas lamang siya at Mindanao. Pangalawa lang daw si Ferdinand Marcos, pangatlo si Robredo, tas si Pacquiao, Lacson, tas si Bato. Alam ko meron na naman sasabihin sa atin, maraming tayong sasabihin natin hindi totoo yan. Alam nyo, ito lang. Bakit ko ipinakita to? Alam nyo, simple lang naman ho ang pagdating sa mga survey. Lahat ho yan ay dapat maging gabay sa atin. Marami ho kasi sa atin nang medyo masyado ng confident. Hindi, sigurado nang mananalo si ganito, mananalo na si ganyan. Alam nyo, si Senator Amy na mismo nagsabi, meron tinatawag siyang, yung interview niya sa ANC ba yun? May sumpa. Alam mo yung sumpa ng mga nangunguna? Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, marami ang nanguna sa survey nung mga first part, natalo sa dulo. Bakit? Naging ewan ko kung may overconfident bang word, pero sobrang confident na eventually natalo. Bakit to? Nagulat na lang sila kasi naniwala na sila sa sarili nilang propaganda na panalo kami. Bigyan ko kayo ng example, ha? Sino ang nagna-number 1 nung panahon ng Vice President 2016? Sino ho? Siya ho ba ang nanalo sa pagka-Vice President? Sabihin nung iba, banat pay, dinaya naman. Oo, sabihin na nating totoo man, dinaya. Although the court hindi sinasabing dinaya. Gayunpaman, dahil sa naging overconfident tayo na mananalo na itong Vice President, hindi na natin binantayan. Diba? Naintindihan natin. Kaya nga dapat, this time, wag na tayo maging overconfident na, number 1 lagi siya. Sandali, may iba pa tayong survey na lumalamang ang iba. Paano? Ito, alam mo, may kausap ako kanina May isa akong ka-meeting. Sabi, ito may usapan daw, di umano
na yung laban sa mga oposisyon, halimbawa lang naman daw yon o hindi naman daw totoo. Pagdating daw ng panahon na palapit na yung eleksyon, may kung sino yung nakakalamang sa oposisyon, yung iba magwi-withdraw para suportahan yung isang oposisyon na yon. Pag nagkataon daw, baka manalo pa yon. Kasi nga, naging sobrang confident na sino yung nagda-number 1 ngayon. Di ba? Sa totoo lang, may tama ho doon. Alam nyo kung bakit? Totoong nangyayari yung withdrawal na yan. Okay? Halimbawa, noong 2016, naalala nyo last minute, nag-meeting sila Binay, si Grace po, at saka si Mar Rojas. Lahat sila, sinabi nila. Di ba? Nag-usap sila. Bakit? Nakikita na nila mananalo na si Pangulong Duterte. Jocelyn Flores, salamat po. Pero hindi sila nagbigayan. Kaya nanalo si Pangulong Duterte. Pero marami nagsabi noon na kung yung tatlo nag-combine at nagbigayan, ibig sabihin nag-withdraw, aba malamang natalo. Kasi nga, lahat na andun na. Anong ibig ko lang sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, there is truth doon sa mga withdraw na pwedeng in the future, pag nakita nilang sobrang confident na itong kunwari lang, si BBM, pwedeng mag-usap yung tatlo na yun. At pag nag-usap sila, sino nakalalamang sa amin? Halimbawa, si Isko, di ba? Lamang. At nag-usap sila, mag-join force na lang tayo. Sabi ko sa inyo, baka madali pa. Posible yan. So what's my point by showing this survey? Wag ho tayong basta-basta malilin lang ng survey na ito number 1, ito number 2. Maging gabay sana sa atin ito. Na wag tayo maging overconfident to the point na pag may nag-post nang hindi gusto yung kandidato nyo, inaaway nyo. Instead na iniingganyo ninyo. Walang biro May mga ganyan ng tao Remember, kaya nga mga banateros, I'm always saying to you, ganito yan. Kung meron kayong gustong kandidato, aralin ninyo. Alamin ninyo anong ba nagawa nito. Tapos, ipaliwanag nyo sa kaibigan nyo na hindi yun ang iboboto. Ipaliwanag nyo sa kanya bakit ito ang kandidato mo. Hindi awayin nyo. Yung iba kasi nangaaway Pinapaliwanag natin yung argument niya sa atin, na mas maiintindihan natin. Okay? Pero ulitin ko uli, sa mga mahilig mag-chop-chop dyan, hindi po ako pabor na ma-disqualify si Bongbong Marcos. Robby, meron pang hindi na napansin yata na po pwedeng ma-file kay Senator Bongbong. Ito yung isa pang argument na medyo, sabi ko nga, may butas to Mukhang makakalusot ito Kasi mukhang makakalusot yung argument nila pero sa tingin ko hindi siya madi-disqualify. Okay? Dahil politically napakalabong i-disqualify ang kawawa pag ang COMELEC sinabi nilang disqualify si Marcos. Naku po, patay lalo magwawala ang tao. Kaya nga sa tingin ko politically hindi siya madi-disqualify. Okay? Pero yung argument nila may tama. Okay? May argument Bakit? Remember, may conviction. Pero ito yung paliwanag niya. Doon sa sinasagutan mong COC, nakasulat doon kung meron kang conviction o wala. Merong question doon sa Certificate of Candidacy. May nakalagay doon, have you been convicted of an offense? No? Yung question na yun, pagka hindi ka sumagot ng tama, that is a material misrepresentation. So, nagigets nyo? So, ibig sabihin, doon daw sa COC, meron conviction, meron nakalagay doon na chechikan mo kung ikaw ay na-convict na o hindi. Ang tanong, ano daw nilagay ni Marcos doon? Kasi malinaw na nasa korte na na-convict siya. So ano daw nilagay ni Marcos doon? Yun ang hindi natin alam. Kaya pwede nga, sabi ko nga sa inyo, pwedeng tumama sila sa argument nila, pero hindi pa rin sa tingin ko, hindi pa rin papabor sa kanila ang COMELEC o di kaya ang korte.
Maling-mali talaga eh. Yari ho, yari. That is a ground for cancellation of the certificate of candidacy. And this is separate and distinct from disqualification. Sa disqualification kasi pwede ka pang masubstitute. Pero dun sa cancellation ng certificate of candidacy, walang substitution yon. You were never a candidate. Okay, I mean, just a quick question there. You can't just say that was a mistake. I was filling up the forms. I didn't completely understand. Ayan o, itong pinapaliwanag naman ng reporter. Paano? Nagkamali lang. Kunwari ako, nagkamali lang ako eh. Check lang ako ng check eh. Diba minsan check lang tayo ng check eh. Nakalagay doon, may ubo ka ba? Yes. May ano ka ba? Yes. Gano'n ka lang yung gano'n. Akala mo kung ano yun eh. Baka ganun daw nangyari. Sabi lang ha, sabi ng reporter. Isang check lang naman yun eh. I mean, how big or how small is that problem? Marami nang ganyang naging depensa, no, na nagkamali sila, kasi dalawa pipiliin mo ron eh, yes or no eh. So pagka nag-no ka, pero meron ka palang conviction, hindi kasi ka panipaniwala, no, na hindi mo alam dahil ikaw yung na-convict. So if you made a material misrepresentation, you lied, and that is under oath. No, you lied under oath. The penalty is that the certificate of candidacy can be cancelled. Sabi ni Christian Kabigting, my goodness, was there a final conviction? The part na hindi nila inakyat ng Supreme Court yon at binabayaran nila yung penalty, ibig sabihin po nun may hatol ang korte. Okay? Kaya ka nga nagbabayad eh. Ibig sabihin, wala na, nahatulang ka na at tinanggap mo na. Kaya mo nga binabayaran. Okay, malinaw ho yun. And it means you were never a candidate. You cannot be substituted. Okay, election lawyer, Attorney Buko de la Cruz. Maraming salamat po, Attorney. Okay, malinaw na malinaw. Wag, alam nyo, eto ha, wag ko kasi tayong basta-bastang naniniwala lang ho sa ilang panig. Pabihira. Sino yung tinatanong ninyo? Loyalista. Natural. Ano sasagot nun sa inyo? Kaya nga paulit-ulit ko na nga sinasabi sa inyo eh. Ako, I will be sa middle ako. Even if iba ang gusto kong tumakbo. I mean, gusto ko si Mayor Sara maging presidente. Tapos si Senator Bato. It doesn't mean kung may mali yung kalaban na hindi ko napupunahin. Katulad nitong maling banat kay BBM, sa tingin ko maling-mali yung banat talaga ng mga dilaw. Pasensya na, pero totoo talaga eh. Mali talaga yung banat nila. This is not the time para ipa-disqualify nyo si Bongbong. Baling-mali. Pero wag nyo rin i-argue sa akin, bakit kasi sabi ni ganito, ano ba sila? Gitna ba sila? Naturalmente, kung hindi sila gitna, kung loyalista sila, so siyempre sasabihin nila according dun sa kanilang leaning, political leaning. Magandang itanong ninyo ay yung mga abogadong walang political leaning. Wala. Hindi sila maka-Robredo, hindi sila maka-Marcos, hindi sila maka-ganito. Ano lang ang political leaning? They just judge according to what facts na nakikita nila. Magulo talaga yan. Kaya nga ang sa akin, hindi na dapat ipagpatuloy. Hindi na dapat ipagpatuloy yung ganyan kasi ho, sa totoo lang, lalakas po at lalakas lalo si Marcos sa ginagawa nilang yan. Sabi ko nga 'di ba sa paliwanag ko paulit-ulit, ha? Sa paulit-ulit kong paliwanag, ang mga Pilipino, they do not look at facts. Honestly, they do not look at facts. Tingnan mo yung mga comment. Ano gusto nila? Ang gusto nila kung ano yung pabor na sa kanilang opinion. Isa pa, sila ho ay madaling maawa. Kaya maling-mali ang ginagawa nito mga dilaw sa tingin nila, sila ho ay nagbabanal-banalan na naman, sila ay galing-galingan na naman. Tapos, binabato nila ngayon at pinipigilan ng pagtakbo ni Marcos. Hindi ho malinaw eh. Hindi ho malinaw yan sa batas. So, hindi ho pwedeng yes or no lang ang magiging sagot ng COMELEC dyan. So, napakalabo ho na
ito'y mahatulan ng disqualification o ma-disqualify siya. Banat Bay, basahin mo yung complaint nila. Binasa ko po, anong problema? Ayun na nga ho, dinidiscuss na nga ho natin. He paid his taxes. Ewan ko, Kristan, hindi ka ako nakikinig eh. Meron nang hatol ang korte. Binayaran niya yung fine na hinihingi sa kanya. Okay? Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, simple lang ho, paulit-ulit, wag na ho kayong ha? Kung gusto nyo ng tamang paliwanag,